Ayan, nais ko pong simulan ang ating pong pag-aaral sa pamamagitan ng isang istorya. Meron pong isang youth na nagsimba. At pagpunta niyan church, nagsimba siya. Parte po ng worship is offering, magta-tithes and offering. So, nung tithes and offering na, itong youth na to, sobrang excited. Sobrang excited niya magbigay. So, ang ginawa po niya, bumunot po siya ng 100 sa bulsa niya. At nung dumuan po yung offering basket, inilaglag po niya doon. Nung pagkalaglag niya ng 100 niya, may tumapik sa kanyang mama sa likuran niya at inabutan po siya ng 500. Sabi niya, nako, isip-isip siguro niya kung ako'y excited magbigay, may mas excited pa sa likod ko. Ginawa niya sa 500, hinulog niya doon sa offering basket. Nung maihulog na po niya, tinapik uli siya ng mama sa likod. Sabi ng mama, 500 mo yun, nalaglag sa bulsa mo. Di pa, kanya pala yun. 500 pala niya. Nako, paano yan? Ano maintindihan natin sa storya na to? Madaling ibigay ang hindi sa'yo. Tama po ba? Kala niya sa mama yun binigay niya. Madaling ibigay ang hindi sa'yo. At alam niyo po, madaling magbigay, ibigay ang eksakto lang. Eksakto lang. Anong pakiramdam niyo kung sobra ang naibigay niyo? Anong pakiramdam? Sumobra binigay mo. Paano? Manghihinayang ka ba? Magsisisi ka ba? Sumobra? Alam niyo po, pag-uusapan natin ngayong araw is how to be generous. Paano ba tayo magiging generous bilang mga anak ng Diyos? At basahin po natin ang salita ng Diyos, 2 Corinthians 8, verses 1 to 7. Ang sabi po dyan, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." Bigyan ko lang po kayo ng background sa storya. Itong Macedonian churches po ay eager na tumulong kasi po meron pong financial crisis. May crisis po ang Jerusalem church. So yung Jerusalem church kailangan pong tulungan. At ang isa sa nagre-respond yung mga church po sa Macedonia. Tuloy ho natin. Ano po sitwasyon nila? In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Yan po ang sabi ng sumulat po ng 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 7. Tatanungin ko kayo, may kaibahan ho ba ang giver sa generous? May kaibahan ho ba sila? May kaibahan ho ba ang giver sa generous? Is there a difference between the two? A giver and a generous. Alam niyo po, maganda po ang maging giver. Giving is great, but generosity is on a different level. Nasa ibang level po ang generosity. Being a giver is great, but to be generous is on a different level. Let me show you why. Meron pong 4 levels of stewardship. Alam niyo po, pag sinabi pong stewards, tayo po yung naging katiwala ng pagpapala ng Diyos. Lahat po tayo pinagkatiwalaan ng pagpapala ng Diyos. Maaring marami sa iyo, sa kanila ay katamtaman lang. Basta lahat po tayo pinagkatiwalaan ng pagpapala ng Diyos. Ang tawag po sa atin ay stewards, mga katiwala ng pagpapala ng Diyos. So tayo po ay pinagkatiwalaan ng blessing. Tama ho ba? At may level po yan. Paano natin yan pinapamahalaan ang kanya pong mga pagpapalang pinagkatiwala sa atin? Una, meron pong mga giver, sadyang mapagbigay. Ikaw ba yon? Yung taong sadyang mapagbigay. Ikaw ba yon?
sadyang mapagbigay. Merong ganon eh. Parang natural na sa kanya yun eh. Sadyang giver siya. Meron namang tao that they would just get by. What do I mean by that? Mga taong basta na lang may maibigay. Yan po yung mga taong basta na lang may maibigay. Sa panahon po natin, ang termino na ginagamit dyan ngayon ay the bare minimum. Ano po, ang tao po ay basta makapagbigay ng bare minimum, yung pinakamaliit na mabibigay niya, basta na lang makapagbigay. Meron pong taong ganon. Hindi po sila giver. At may mas lalala pa ho doon. May mas lalala pa ho doon. Ito po yung mga grippers. Ano yung grippers? They grip so much on the blessing na pinagkatiwalaan ng Diyos that they find it hard to let go or give. They are grippers. Sila po ay kung makahawak sa pagpapala, akala mo ay ikamamatay nila na mawala yun sa kanila. Itong grippers na to, ayaw po natin ng ganito tayo. Kasi katiwala lang po tayo ng Diyos. Hindi po sa atin yan. Tama ho ba? Katiwala lang po tayo ng Diyos. They grip so much on the blessings that they don't know how to handle it. Giving is not part of it. At sa tatlo na yan, meron pong mas nakaaangat dyan. Ano yung nakaaangat dyan? Ito po yung mga taong generous. They are the generous people. Pag sinabi pong generous, hindi lang sila giver. Pag nagbigay sila, sinosobrahan nila. So sino dito gusto maging generous? Ang generous ay kilala sa pagiging sobra kung magbigay. Sa Tagalog, ano kaya magandang Tagalog ng generous? Sa palagay ninyo? Galante. Ikaw ba yung taong galante? Madali bang maging galante? Paano ba maging galante? Ano bang katangian ng taong galante? Ano bang katangian ng taong generous? When they give more. They give so much. Kaya nandun sila sa top level. So ano ba katangian nila? Unang katangian ng isang galante o generous na person is, the generous gives beyond what is expected. Ang generous, sobra pa sa ina-expect ang binibigay niya. They give more than what is expected. Yun po yung isang katangian nila. At tignan po natin tong church na to. There is a need in the Jerusalem church to help them. But what is their condition? Sabi po dyan, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Now, isa-isain ko lang po yan. Nasaan po sila? Nasa gitna sila, tama po ba? In the midst, nasa gitna sila of a very severe trial. Nasa gitna sila ng napakabigat na pagsubok. At hindi lang po sila nandun sa gitna ng napakabigat na pagsubok, sila po ay sobrang hirap. Ano pong sabi dyan? They have this extreme poverty. Pero bagamat sila po ay nasa gitna ng mabigat na pagsubok at matinding paghihirap, anong meron sila? Ano napansin nyo? They have this overflowing what? They have this overflowing joy. Sabi dyan, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy in extreme poverty. Dalawang bagay. They have this overflowing joy. Pwede pala na kahit marami kang pagsubok, meron kang matinding pangangailangan, nandun ka sa financial crisis, pwede ka pa rin magkaroon ng kagalakan. At ito po ang patunay, sila po yun. At hindi lang yun. They are also rich in generosity. They are rich, they welled up in rich generosity. Yung kanila pong pagiging generous ang naging kayamanan po nila. You want to be rich? Pakinggan niyo po ako. Sino dito gustong maging mayaman? You want to be rich? Be generous. You want to be rich? Be generous. Sabi po dyan, they welled up in rich generosity. You want to be rich, then be generous. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Sila pa ang nagsusumamo, nagpupumilit na sila ay makatulong
maging daluyan ng pagpapala. At ang sabi ng sumulat po, and they exceeded our expectations. They exceeded our expectations. Isang katangian po ng taong generous, sobra pa sa inaasahan ang kanilang inaambag. Sobra pa. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, to us. Binigay nila ang sarili nila sa Diyos at maging sa amin. They exceeded our expectations. Matanong ko lang po kayo, kailan ba pinakamahirap maging generous? Sa karanasan po ninyo, kailan ba pinakamahirap maging generous? Kapag anong sitwasyon mo, kailan yun? Kailan yung sa buhay mo na parang hirap-hirap maging generous? Kapag ano? Uy, may nakasagot to, kapag gipit ka rin. Di ba? Di ba kapag gipit ka rin, ang hirap, gusto mo man, gipit ka rin. Pero ito na patunayan ko, hindi yun ang pipigil sa'yo para maging generous ka. Pwede mong gawing excuse yun, gipit din ako eh. Pero itong mga tao dito sa Macedonia, hindi nila ginawang excuse. Gipit kami, pero generous kami. Kung maliit man na maambag namin dyan, kami ay patuloy na magiging daluyan ng pagpapala. Hindi excuse ang maging gipit, ayon sa storya na to. So kung gusto mong maging generous, ito na intindihan ko eh. Yan ang itsura nila, no? Nasa trial sila, may extreme poverty sila, but they welled up in rich generosity. Hindi naging hadlang po yun. Anong maintindihan natin? You don't have to be rich to be generous. Hindi mo kailangang maging mayaman. Minsan inaantay natin, pag mayaman ako, magiging generous ako. Kahit ano ang estado mo sa buhay ngayon, pwede kang maging generous. Amen ho ba doon? Anyone can be generous. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang maging generous. Pwede ka. Kasi ito nga, naghihirap na, marami ng pagsubok, generous pa eh. Di ba? Anyone can be generous. Kailan pinakamahirap maging generous? Una, paggipit ka rin. Pangalawa, kapag ano? Kapag gipit ka rin, at pangalawa, kapag galit ka pa. Napakahirap pong maging generous pag galit. Nasubukan nyo na yon? Tara, lilibre kita, galit ako ngayon eh. Wala namang ganun eh. Galit ako ngayon, manlilibre ako, sumama ang sumama. Wala. Walang nanlilibre ng galit. Kaya importante po yung attitude natin sa pagiging generous. Kasi the more angry you are, the closer your heart and hands will be. Magiging sarado ang puso't kamay mo dahil galit ka eh. Yeah? Kaya importante po yung attitude kapag tayo po ay nagiging generous. Tingnan niyo po sabi sa Bible, let each man give according to what as he has determined in his heart. Not grudgingly, yung galit, di ba? You're grudging, yeah? Not grudgingly or under compulsion o napilitan lang ako eh. For God loves alam niyo po, mahal ng Diyos ang taong masaya ang puso kapag siya ay nagiging generous sa Diyos man o sa kapwa niya. Amen ho ba doon? Hindi rin natutuwa ang Diyos, pakinggan niyo po ako, hindi rin natutuwa ang Diyos na nagbibigay ka sa Kanya o sa kapwa mo, pero ang puso mo naghihimagsik. Galit na galit ka. Yeah? Hindi rin natutuwa o minamahal ng Diyos ang ganong attitude. Mga kapatid, importante yung attitude natin pagdating sa generosity. Maging masaya tayo. Amen ho ba? Maging masaya ho tayo. Kasi pag galit ka, hindi ka makakapagbigay. Kung magawa mo man, sayang. Kasi tinitingnan din ni Lord yung attitude ng puso natin. Kung masaya tayo, na tayo ay naging generous sa Diyos at sa kapwa natin. Amen ho ba doon? So you want to be generous. Tanong ko ulit sa inyo, sino dito gusto maging generous? Galante. Paano ba? Ulitin ko, we need to exceed the expectation. Exceed what is expected. Now, dadaling ko kayo, baka iniisip nyo, usapang pera yan. Ang generosity, it goes beyond money.
Ulitin ko po, generosity goes beyond money. Dadaling ko po kayo sa hindi perang usapan. Ano ho? Generosity goes beyond money. Exceed what is expected. Tingnan niyo po ang turo sa atin ng Panginoong Yesus. Sabi niya, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ito ang common expectation. Mahal mo ang close sa'yo. Galit ka sa kaaway mo. Yan ang common. That's the common expectation. Ganyan kadalasan ang tao. Ito sinasabi ni Lord. Ang tao ganyan kadalasan. Close niya, mahal niya. Kaaway niya, kagalit niya. Yan ang common. Pero sabi ni Lord, exceed your expectation. Paano? But I tell you, love your enemies. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Grabe. Sobra pa sa ine-expect natin na dapat lang ay close tayo, mahal kita. Kaaway kita, galit ako sa iyo. Hindi ganon. Sabi ni Lord, yung kaaway mo, mahalin mo. Sige nga, lingunin mo katabi mo, mahalin mo yung kaaway. Sabi mo sa kanya. Paano kung ikaw yung kaaway? I love you. Mahalin mo yung kaaway. Exceed the expectation. Ang expectation ng mundong ito, galit ka, kaaway mo siya, galit ka. Close kayo, mahal mo siya. Hindi, higitan mo doon. Yung kagalit mo, mahalin mo. At hindi lang yan, sabi dyan, pray to those, for those who persecute you. Pagdasal mo, yung mga taong umuusig sa'yo. Kapatid, the generous exceeds what is expected of them. Nilalampasan ng generous ang inaasahan sa kanya. Lagi siyang sobra pag sa mga bagay na magaganda. Yan ang generous. Hindi siya nanghihinayang kapag magandang bagay ang gagawin niya. Kung sosobrahan man niya, yun kasi ang generous. Hindi sila giver lang, hindi siya, they won't just give the bare minimum, they would go beyond what is expected. At ang sabi dyan, bakit daw? So that you may be children of your Father in heaven. At hinalimbawa pa po dito ang Diyos. Kasi para maintindihan natin maigi, tingnan nyo ang Diyos, ganito. He exceeded what is expected. Tingnan nyo po, sabi dyan, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ito po yung common expectation. Pag mabait ka, may blessing ka. Pag hindi ka mabait, wala kang blessing. Yun ang common expectation, tama? Tayong tao, pag mabait ka, may blessing ka. Pag di ka mabait, wala kang blessing. Pero tingnan nyo ang Diyos, hindi ganun. In-exceed pa niya expectation. Kahit sa masama, nagpapaulan ang Diyos. Kahit sa masama, nagpapaaraw ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kahit ang masamang tao, binibless ng Diyos. Nilalampasan niya ang expectation na meron na dapat sa kanya kasi generous ang Diyos. Sino naniniwala generous ang Diyos? Hindi lang siya generous sa mabait. No? Kaya magtataka ka minsan, bakit Lord parang mas mabait naman ako sa kanya pero ba't mas parang marami siyang blessing? Talagang ganun eh. Yeah? He exceeds the expectation. Pangalawa, the generous gives even when it doesn't make sense. Ang generous po, nagbibigay kahit po hindi na niya maunawaan minsan. Ganyan eh. The generous gives even when it doesn't make sense. At dadaling ko po kayo sa storya ng Panginoong Yesus, para maipaintindi ko po bakit ganon. Minsan it doesn't make sense pero they are still generous. Tingnan niyo po. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus. Si Mary po ay merong pint o pint ng expensive perfume at ibinuhos niya sa Panginoon. Poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Tigil lang muna po ko saglit dito. Siya po ay may mamahaling pabango at anong ginawa niya? Ibinuhos niya ito. Kayo po ba pag nagpapabango kayo? Ganito kasi ang generous, sinosobrahan lagi. Pag nagpapabango kayo, paano kayo nagpapabango? Binubuhos nyo ba o ano? Siguro wala pang spray sa panahon ni Lord, baka dampi-dampi lang. Lord, papabanguhan kita, dampi-dampi lang. Ganon, mamahalin po to.
O kaya konti-konti lang, Lord ha, dampi-dampi lang. Hindi, ang ginawa niya, dahil generous siya, binuhos niya. At tinan nyo, saan niya binuhos? Pag kayo nagpapabango, sa paa ba kayo nag-i-spray? Baka pagpabango nga. Di ba? Saan niya binuhos? Sa paa. Pambihira naman. At anong ginawa niya? Binuhos niya lahat ha. Tapos pinunasan niya ng buhok niya. Pambihira yan. At nangamoy pabango ang buong bahay. Ngayon, si Judas nandun. Si Judas umaangal, but one of the disciples, his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Bakit hindi na lang binenta yung pabango na yan dahil mahal yan at binigay sa mahirap? At alam ni Judas magkano? Ano sabi niya? It was worth a year's wages. Ang halaga niyan, 1 taong sahod, sinayang lang niya. Binuhos sa paa. Sayang naman. Hindi niya naintindihan ang puso ng isang generous. Ano po? 1 taong sahod. Napakamahal. Anong punto ko dito? It doesn't make sense. But she is generous na, sige kahit 1 buong sahod yan, ibubuhos ko yan sa iyo, Lord. Kasi kilala kita eh. Pinahiran pa niya ng buhok niya. It doesn't make sense. Ano, naalala niyo yung babaeng may 2 kusing na lang? It doesn't make sense. No, maghuhulog siya ng offering sa temple and napapansin ng Panginoon yung mayayaman at mahirap at merong isa pong babae na may 2 kusing lang at sabi ng Panginoon sa lahat na naghandog ng kaloob, siya ang may pinaka magandang inihandog, pinaka expensive. Ano, bakit po? Sabi ni Lord, she has given all her livelihood. Ang buong kabuhayan niya, nilagay na niya doon. Yung 2 kusing na yon. Sa lahat na naghandog, siya ang naghandog ng pinaka-expensive. Bakit? All her livelihood was given. Hindi ko maintindihan. Gusto ko pong ilagay ninyo ang sarili nyo doon sa babaeng 2 kusing na lang ang pera. 2 kusing. At gusto nyo pa rin maghandog sa Diyos. Kung ako yun ilalagay ko yung pa ako sa sapatos niya, ang gagawin ko, Lord, gusto kitang handugan, Lord, kaya lang 2 kusing na lang pera ko eh. At alam mo naman ang puso ko, di ba? Lord, kaya itong 2 kusing na to, pwede ho ba, isa sa iyo, isa sa akin? Diba? Fair enough? Yeah? Fair enough. Kasi, Lord, nabigyan kita, pero paano naman ako? Wala na ako. Tag-isa tayo, Lord. 1 for you, 1 for me. That makes sense to me. But it doesn't make sense na lahat yun ibigay niya kay Lord. Di ba? Parang sasabihin, di ko ba nag-iisip? Lahat binigay mo na kay Lord. Yung 2 kusing na natitira sa kanya, binigay niya lahat sa Diyos. It doesn't make sense, di ba? At yan din yung sitwasyon ng rich young man dahil nagtatanong siya kay Lord, sabi niya, Lord, what shall I do to inherit eternal life? I am successful, nasunod ko naman yung mga utos, at ako'y matagumpay na, what can I do? What should I do to inherit eternal life? Sabi ni Lord, go sell your possessions, give it to the poor. And nung pinoprocess niya siguro yun, sabi, doesn't make sense. Na ako, pinaghirapan ko to, naging matagumpay ako sa batang edad ko, at lahat ng aking napagtagumpayan at naabot, lahat ng aking kayamanan, ibebenta ko, bibigay ko sa mahirap. It doesn't make sense. At alam niyo po, he went away sad. Umalis siya ng malungkot. Nakakalungkot, ano? Ganun tayo. Ano ho? Ang generous, minsan hindi na niya maintindihan. It doesn't make sense, but they remain generous. Even so. Tanong ko sa inyo, anong pinakamadaling ibigay? Sige nga po. Ano pinakamadaling ibigay? Siguro, isa sa pinakamadaling ibigay, ito, yung hindi mo pinaghirapan. Ang daling ibigay, naalala mo yung nagbigay ng 500, di naman niya pinaghirapan yun eh. Daling ibigay, hindi mo pinaghirapan. Kaya tayo nahihirapan maging generous dahil lahat ng meron tayo o karamihan nun ay ating pinaghirapan. Dahil yun ay ating pinaghirapan, nahihirapan tayo maging generous sa Diyos at sa kapwa natin. Kasi ang mindset mo, pinaghirapan ko yan eh. Kaya tayo nahihirapan,
Yung hindi mo pinaghirapan, madali mo lang ibigay yun. Hindi mo naman napaghirapan eh. Ano pa ang sa palagay niyong madali lang ibigay? Bukod sa hindi mo pinaghirapan. Ano? Ito sa palagay ko po Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo. Yung material. Madali lang ibigay ang material. Madali lang. Uy. Papatunayan ko sa inyo. Sige. Andiyan pa ba kayo? Okay. Madali lang ibigay ang material. Bakit? Tatanungin ko kayo. Ano ang mas madaling ibigay? Pera o pagpapatawad? Sige nga. Sige nga. Ano mas madaling ibigay? Pera, pagpapatawad? Kasi yung pagpapatawad nga, minsan 10 taon, umaabot yun eh. Hindi mabigay ng tao yun eh. Yung pagpapatawad nga, minana na nga ng mga anak niya eh. Hindi pa siya makapagpatawad eh. Pinamana pa nga niya eh. Pero yung pera, kapatid, dahil sana nauunawaan natin yung pera, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin yan. May pinagkatiwalaan ng marami, merong hindi naman karamihan, parang parable of the talent. May 5, may 2, may 1. Ganun eh. Pinagkatiwalaan lang tayo. Yung material, mas madaling ibigay kesa sa hindi material para sa akin. Yung pangunawa, minsan di mo maibigay yun eh. Nag-aaway kayo, di mo maibigay yun. Hindi mo maibigay yung pangunawa. Material, mas madali kesa sa hindi material. Sa palagay ko lang po. I don't know if you would agree, but if not, it's okay. But I believe that it's easier to give, to be generous in material things to others, rather than giving something that is very difficult like forgiveness. Napakahirap para sa tao. At dahil dyan, sasabihin ko po sa inyo na ang generous, hindi lang money ang kayang niyang ibigay. Hindi lang pera ang kayang ibigay ng generous. Yung galante, hindi lang siya galante sa pera. Higit pa sa pera, the generous goes beyond money. Giving money. The generous gives more than money. Naalala niyo po yung The Good Samaritan? A story sa Bible, merong half-dead na tao, hinold up siya, halos 50-50, mamamatay na siya. Dumaan yung pare, dumaan yung Levite, mga nagtatrabaho sa church, sa templo, hindi siya tinulungan. Dumaan yung Good Samaritan. At siya po ay binigyan ng first aid, nurse aid po siya, dinala siya sa bahay panuluyan, at nung dinala sa bahay panuluyan, magdamag po niyang inalagaan niya. Hindi lang pera binigay niya, pati panahon. Nagbigay siya ng panahon. Inalagaan niya, at nung kinaumagahan, sabi niya doon sa bantay, alagaan mo to at babalik ako. Ano man ang kulang, babayaran ko sa iyo. The generous gives more than money. Higit pa sa pera ang kayang ibigay ng generous. Kaya ang tanong, generous ba tayo? Yeah. Kasi higit sa pera ang kaya nating ibigay. Bakit ba hindi nagme-make sense ang generosity? Bakit hindi nagme-make sense sa tao ang generosity? Why it doesn't make sense for people to be generous? Bakit ba? Hindi ko maintindihan yan. Kasi po, kaya hindi natin ito maintindihan, pakinggan niyo po ako, why it doesn't make sense? Because the heart is the one mainly involved in generosity. Ang puso ang mainly involved sa generosity. Yung puso, hindi yung isip. Kaya it doesn't make sense. Pag isip ang pairalin mo, it doesn't make sense. Because the heart is mainly involved in generosity. And let me give you an example. Let me give you an example. Ang dami pong scam sa panahon natin ngayon. Tama ho ba? Sari-saring scam. Lahat na ng klaseng scam naiisip ng tao ngayon. Kanina kausap ko yung mga programmer, yung mga virtual computer people. Sabi ko, grabe, ang husay ng mga hacker, buti alam nila pero alam nila paano papasok sa mga system, ganon. Mahirap yun, pero minsan nagagawa pa nila. Pero
on the regular level, ang tao po, ang dami pong nai-scam na tao. Pati puso ng tao nai-scam. Tama po ba? Kayo ho ba'y na-love scam na? Na-love scam? Yung napaibig ka sa internet, kumuha ng picture ng pogi, tas akala mo yung pogi na yun ang kausap mo. Sa likod pala nun, mas maitim pa sa'yo. Diba? Tapos pineperahan ka ng pineperahan. Akala mo siya yun, itong lola na to, 1 linggo sa airport. Ang alam niya, may foreigner siya na puti na darating, hinuhold sa airport. Ayaw niya umalis. Kasi chinachat siya na nandito lang ako, hinuhold ako, ganyan. Padalhan mo ako ng pera para mabayaran ko itong mga to. Uubusin ka. Paano nangyayari to? Kasi dumating sa puso nila. Kasi pag ang puso mo na ang nagdesisyon, magiging generous ka eh. Kaya yung perang hinihingi, binibigay nila. At maniwala po kayo, uubusin ang pera. Marami pong, it's a multi-million dollar scam. Meron nga isang pa sila, grupo pa yun eh. Parang kumpanya ng scammer eh. Kaya pag kayo po nandun sa FB, minsan may magfe-friend sa'yo, ang gaganda, mistisa, mga Amerikana, dinidelete ko. Minsan nakasundalo pa sila, akala mo. Wala naman akong friend na kilala mo, dinidelete ko yung bakit. Mga scammer eh. Yeah. Paano mo ipe-friend din man tayo, layo-layo mo sa akin, sino ko? Diba? Unless may interest ka. Diba? At alam ko na rin naman, diba? Ang daming scammer ngayon. Pag ang puso na scam na, maniwala kayo, bibigay niyan. Yeah. Because generosity involves the heart. Isa pa po, gusto ko lang pag-usapan ang puso ngayon, pagdating po sa generosity. Ito po ay isang, siguro nag-viral to previously, no? Ito po yung anak ginagawang retirement fund ng magulang. Narinig niyo yun? Na anak, ikaw ang aking retirement fund. Pagtanda ko, ikaw ang bubuhay sa akin, ganyan. Issue ba yan? Sa generous, hindi na issue yan. Tama po ba? It's not an issue kasi yung generation ngayon, woke na sila, woke na nagising sa katotohanan. Bakit ko nga pala alagaan ng magulang ko? Ha? Responsibilidad ko ba yon? Kung mahal mo ang magulang mo, kung mahal mo, magiging generous ka sa kanya. Kasi yung puso mo yun eh. Tama po ba? Baka hindi mo mahal. Baka galit ka sa kanya kasi mahirap maging generous ang isang galit. Tama? Para sabihin, alam niyo magulang ganito, mahihiyayan manghingi, maniwala kayo. Bakit? For all their life, they are always giving. Tama po ba? Sa buong buhay nila, nabubuhay sila na bibigyan kanya lagi. Tapos pag hindi na niya kayang magbigay, mahihiyang manghingi yan. Malulusaw yan. Titiisin niya ng gutom. Kasi bakit? Hindi siya sanay dun. Para sabihan ang magulang na ang magulang ginagawang retirement fund ng anak, pambihira naman. Yeah. It's insulting. It's insulting. Kasi dapat nauunawaan ng bata, bumabawi siya. Kusa ng puso niya yon. Tama po ba? Kusa ng puso niya yon. At hindi rin ipipilit ng magulang yun sa kanya. Magtitiis ang magulang. Depende na lang sa puso niya kung may pagmamahal siya sa magulang niya. Kung galit siya dito o masama ang loob niya. Nauunawaan ng pusong nagmamahal ang generosity. Tama po ba? Hindi issue yan. Why it doesn't make sense? Kasi nga po ganito eh. Sasabihin ng tao, you always feel that it's unfair. Napaka-unfair naman. Napaka-unfair naman na ako laging generous. Wala na bang chance na sila naman na maging generous? Sa pamilya namin, ako na lang lagi ang generous? Wala na bang chance na sila naman? Napaka-unfair naman ito. Now, pag naisip mong unfair, sasabihin ko lang sa iyo, pakinggan mo ako. Hindi pa ba maganda na ikaw ang tumutulong? Sige, baliktarin natin. Baliktarin natin. Ikaw na ngayon ang nangihingi. Ikaw na ngayon ang laging nililibre. Gusto mo ba yon? Mamili ka. At ikaw na lang laging nililibre. Ayaw mo na maging generous. O
sige, huwag ka maging generous. Ikaw na ngayon ang laging nililibre. Ikaw na ngayon ang laging walang pera. Oh, ikaw na ngayon, manlibre, pakape ka naman. Di ba? Di ba? Baka sabihin mo, it's unfair. Alam nyo, hindi rin natin naintindihan yung pakiramdam ng laging nililibre. Kaya ako, ayoko magpapalibre. Pero kung may manlilibre, okay lang naman. Hindi lang ako nagkukusa na sabihin ko, uy, libre mo naman ako. Ayoko. Kasi tinan nyo, ang pakiramdam din naman ng laging nililibre, parang unfair naman, siya na lang lagi ang meron. Diba? So it's a tie. Pakiramdam mo, it's unfair, ikaw lagi taya. Pakiramdam din naman niya, ikaw lang lagi may blessing. Ba't ganun? Parang unfair din naman. Diba? Parang ikaw lang anak ng Diyos. Diba? Itong isipin mo, kapatid, meron ba dito kayo lagi ang taya? Kayo lagi tumutulong? Pakinggan nyo to. Instead na isipin mo unfair, isipin mo ganito. Alalahanin mo sinabi ni Lord. And remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Alalahanin mo yung sinasabi ng Diyos. Mas mapalad ang taong nagbibigay sa tumatanggap. Dalawa lang yung posisyon na yan. Anong gusto mong posisyon? Doon ako sa generous. Kesa it's unfair. Huwag mong isipin unfair. I am blessed. I am blessed to become a channel of blessing. Thank you, Lord. Hindi yung nagmamaktol ka, napaka-unfair ng mundong ito. Ako na lang lagi nagbibigay. Buti nga ikaw nagbibigay, hindi ikaw ang tumatanggap eh. Bless ka. Amen o ba? Yung pagiging generous, para maging ganun ka, napakalaking blessing po niyan. Now, bakit tayo dapat maging generous? 2 R lang po. 2 R. Unang R, kasi nire-reflect mo ang character ni Lord pag generous ka. Sino naniniwala generous ang Diyos? Galante ang Diyos. Alam niyo, nung likhain ng Diyos ang mundo, pwede naman niya tayong tipirin Huwag kaya akong maglagay ng beach para mainit, desyerto lahat. Di ba? Eh di ang init na, tapos gusto mo walang beach. Di ba? Desyerto lahat. Yung mga puno, gagawin ko maliliit lang para wala silang akyatin. Pero may puno, gapaa lang. Di ba? Bonsai lahat. Generous ang Diyos eh. Di ba? Yung mga isda, dinamihan niya para hindi puro sardinas kinakain natin. Paano kung isang uring sardinas lang? Ay, isang uring isda lang. Ang bihira. Tapos dilis pa lahat. Dilis lang lahat ng isda sa buong daigdig. Generous ang Diyos, maraming klase. Iba, hindi mo na kayang matikman. Hindi mo na kayang matikman. Hindi mo na matitikman sa talambuhay mo talaga. Promise. Generous ang Diyos. Pero tayo, hindi natin nire-reflect kung sino siya. Sino sa inyo nagsasabi, gracious ang Diyos sa buhay nyo? Generous ang Diyos sa buhay nyo? Hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Gusto ng Diyos makita yung ginagawa niya sa buhay natin at tayo man din ay magawa natin yung ginagawa niya sa atin. Diba? Ikasasamahan po pa ba ng loob yun? Na ikaw ay nagiging generous sa iba, nare-reflect mo ang katangian ng Diyos, kapatid. Alam nyo, yung nakakatanggap, napapa-thank you Lord yun. Maniwala ka. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Diba? Halimbawa, nagbibigay ka sa pinahanginan yung gulong mo. Binigyan mo 10 piso, maawa ka naman. Diba? Ang init-init, lumuluhod pa yun to. 10 piso binibigay mo. Oh. Dagdagan mo na 1 zero. Oh. Yung 10, dagdagan mo 1 zero. Sabi, praise the Lord. Diba? Mapapa-praise the Lord. Or hindi man niya sinabing praise the Lord. God bless you po. Pag alis noon, salamat Panginoon. Meron ako 100, may pamerienda na ako. Diba? Masama bang maging generous? Hindi. Nire-reflect pa nito ang karakter ng Diyos sa buhay natin. Naiintindihan natin ba tayo binibless ng Diyos? Pangalawa, 2 R lang po to. Yung generosity. Pag iniisip mo, ano naman mapapala ko dyan? Sa kinukwento mo, pastor. Ano naman ang para sa akin dyan? Well, pag naging generous ka, akala mo talo ka, panalo lagi ang generous. Panalo lagi yun. Bakit? Ano sabi sa Bible? Ano sabi? May babalik sa iyo at hindi yan babalik sa iyo na katulad lang ng dati. Ang Diyos
marunong mag-multiply ng blessing. Kapag ikaw ay marunong magbigay sa iba, mas marami pa ibibigay ng Diyos sa iyo. At patutunayan ko po yan sa verse na to at dito po ako magtatapos. Sabi po dyan, one person gives freely, yet gains even more. Akalain mo, may isang tao pala na kung magbigay, napakalaya, napaka-generous, pero lalo pa nagkakaroon. Hindi ba kayo nagtataka kung sino pa yung palabigay, yung lagi ang meron? Dahil sinusuplayan siya ng Diyos. Dahil natutuwa ang Diyos, nakita niya, itong binigyan ko na to, magandang katiwala to. Hindi ito gripper, hindi ito get by, basta na lang may maiabot. Higit pa to sa giver, generous to. Another withholds unduly but comes to poverty. Merong mga tao, no? Sa sobrang gripper nila, mayaman na sila actually. Pero ang buhay nila pang mahirap pa rin. Dahil ang pagpapala ay sobrang halaga sa kanila, hindi nila kayang bitawan to kahit para sa sarili pa nila. Bibili ng mamahaling sapatos, mayaman naman, magigilty pa. Sayang ang pera dyan. Dapat ano lang ako? Grossby. Pag may tumawa, alam ko na edad mo, Grossby. Grossby lang dapat sapatos ko. Hindi ka makatawa, hindi mo inabot yung Grossby. Si Brother James tumatawa, alam niya yung Grossby. Lumang sapatos yun eh. Diba, nanghihinayang ka, gripper kasi, pati sarili, gigipitin. Bakit ka bamilyas ng Diyos? Para ma-enjoy mo to. Para maintindihan mo ang Diyos generous, hindi madamot ang Diyos, i-enjoy mo, i-share mo, ibigay mo sa Diyos, parangalan mo siya. Yan lang naman ang blessing eh. Yan ang mabuting katiwala. Diba? Ini-enjoy mo, isinishare mo, at ibinibigay karangalan mo sa Diyos ang lahat ng pagpapala mo. Ano? At ang sabi dyan, a generous person will prosper. Kaya ang sabi ko po sa inyo, ang generous panalo. Panalo ang generous. Kasi sabi ng Bible, magpo-prosper sila. Whoever refreshes others will himself be refreshed. Ang sino mang nagbe-bless sa iba, be-bless din siya. Kasi ang prinsipyo ng Bible ay ganito, what you sow, you shall reap. What you sow, you shall reap. You give good things come back to you. You plant so much, more fruits will be harvested because you planted so much. Kung sino ang nagpapala ay pagpapalain din. Amen po ba? Kaya panalo po ang generous. Huwag kang mag-atubiling maging generous. Ito po ay devotion ko kahapon sa meeting namin ng department heads. Sabi ko, gusto kong makita ito sa buhay ko, una. Sana sa simbahan natin, maging generous tayo. Kasi nagiging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon sa pagpapala niya. Amen o ba doon? Kaya bago po tayo magtapos, let's declare that I am generous. Ako ay, pagkatapos ng service na to, I am generous. Ako yung magiging generous. I am generous. Pwede ba natin sabihin, I am generous? I am generous. Lord, galante ako, Lord. Magbibigay ako, Lord. Hindi lang sa'yo, sa kapwa ko. Daluyan mo ako ng pagpapala, Lord. Daluyan mo ako. Because I want to be generous. I don't just want to reap the blessings. I don't want to give just to get by. I don't want just to be a giver. I want to be generous. Ang generous laging sinusobrahan. Diyan sila kilala. Ang generous laging sobra. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Let us continue to worship our God. Iratapit natin itaas ang ating mga kamay. That Lord, here we are once again, Panginoon. Teach us more like to be Jesus. Teach us more to be like you, O God, who is generous, Panginoon. And right now, let's worship our God.
us the way to your heart. 'Cause Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. 'Cause Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. 'Cause Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. 'Cause Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. 'Cause Father, I pray, make me more like. Come on, we sing. Oh Lord, make this our prayer. Change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. More like Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you for your presence today. Naniniwala po kami na kasama ka namin ngayon, Panginoon. Hindi po masasayang ang mga oras na amin pong ginugugol para sambahin ka, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa presensya mo, Panginoon, maging sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Gusto naming maging katulad mo, Lord. You are a gracious and generous God. Di mo kami pinagdadamutan, Panginoon. Lahat kami pinagkatiwalaan mo ng pagpapala. Ang iba sa amin ay higit marahil, pero hindi namin ikukumpara ang sarili namin doon. Alam namin, Lord, meron kaming mga pagpapalang pinapanagutan din namin sa iyo. Panginoon, gaano man karami o gaano man kasapat ang mga pagpapalang ito, Panginoon, tulungan mo kaming maging generous din naman kami, Lord. Panginoon, I pray that your word will change our lives. That's the only way we would be a channel of your blessing. Alisin niyo po ang takot sa aming puso na pag naiisip namin, kami po ay nagiging generous, kami po ay maghihirap. Lord, sabi po sa aming pinag-aralan, panalo, you will prosper those who are generous. Panalo kapag kami naging generous. Hindi lang po sa usapan ng pananalapi, kundi pati sa pangunawa at pagpapatawad, Panginoon, at sa pagmamahal, hayaan mong maging generous kami, Panginoon. Lord, we thank you for your word today and I pronounce blessing upon your people today. Lahat po ng anak ninyo, katagpuin ninyo, lalabas kami dito punong-puno at nag-uumapaw ng inyong spiritual na pagpapala. At Lord, babaunin namin ito sa pagharap namin sa panibagong linggo. Bless each one now, Lord, and this is our worship to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.